Ito ang mga tanong na natatanggap ko. Paano ba talaga mag-invest? Paano bumili ng stocks or ETF? Anong platform para makapag-invest sa ETF? Anong brokerage ang legit? Pwede ba akong magsimula kahit maliit lang ang pera ko? At napapansin ko, kahit marami na tayong investing videos na napag-usapan sa channel natin, marami pa rin ang nalilito kung saan ba talaga magsisimula. Hi everyone! Welcome back to Pinoy Personal Finance. In this content, ituturo ko sa inyo ang buong investing process step by step. Pag-uusapan natin how to open a brokerage account, how to fund your account, and how to buy your first stocks or ETF. At pag-uusapan din natin kung paano gumagana ang long-term investing strategy at mga habits na makakatulong sa iyo para tuloy-tuloy ang pag-grow ng investment mo. At kung gusto mong maintindihan ang concept at principles ng investing, meron akong deep dive investing topic. Check mo na lang pagkatapos ng content na to. And quick disclaimer lang po bago tayo magsimula. This content is for educational purpose only. Hindi ito financial advice at hindi rin ito recommendation na bumili o magbenta ng stock, ETF o investment. Magkaiba tayo ng financial situation, financial goals at risk tolerance. Please do your own research and make sure you understand investment bago ka maglagay ng pera. Ang goal ng content na to ay tulungan kang maintindihan ang tamang proseso para makagawa ng mas informed financial decisions. And this content will be applicable as well kahit saang part ka man ng mundo. Simulan na natin. Step 0. Are you ready to invest? Bago tayo pumunta sa step 1, you need to understand merong two main reason bakit tayo nag-invest. Number 1, to beat the inflation. Number 2, for long-term goals like retirement. Kung wala ka pang emergency fund o meron kang high-interest debt like credit cards, ideally, kailangan mo munang bayaran ang mga yan. Dahil ayaw mong mapilitang ibenta ang investment mo kapag may emergency. Kapag nag-invest ka kasi ngayon, tapos after ng ilang months, mawalan ka ng trabaho, mapipilitan kang i-withdraw o ibenta ang mga investment mo kahit bagsak pa ang market. So instead na mag-grow and mag-compound ang investment mo, pwede ka pang malugi. Kaya bago ka mag-invest, make sure meron kang solid na foundation like emergency fund, kontrolado ang utang, at malinaw ang financial goals mo. Ngayon, ready ka na sa step 1. Open a brokerage account. Ang brokerage account ang magbibigay sa iyo ng access para mag-buy and sell ng investment sa stock market. Kapag may gusto kang bilhin online, hindi ka na pumupunta sa warehouse. Gumagamit ka na ng platform para mag-process ng mga order mo. Ganito rin ang brokerage. Ikaw ang pumipili kung anong gusto mong bilhin, pero ang brokerage ang nagpa-process ng transaction. Ito madalas ang concern ng mga beginners. Safe ba talaga ang pera ko dito? Ang sagot, depende sa brokerage. Kaya hindi ako nagre-recommend ng mga platforms kasi napakahalaga pumili ng regulated at legitimate na platform. Huwag ka lang basta-basta mag-download ng any investing app dahil nakita mo lang sa social media. Kaya mag-research ka muna. Tignan mo kung registered ito sa financial regulator sa country mo. And don't forget to check the fees at alamin mo kung anong investment ang available. Pwede ka rin gumamit ng AI or mga online resources para magkaroon ka ng idea. Pero i-verify mo pa rin ang information sa mga official resources bago magdesisyon. Actually, pwede ka rin makapag-invest sa stock market gamit ang mga banks. Parehong valid options ang bangko at brokerage. Maraming bangko ang may sariling investment platforms kung saan pwede kang bumili ng stocks, ETF at iba pang investments. Pero mostly mga long-term investors, mas pinipili nila na gumamit ng dedicated na brokerage. Kasi, most of the time, mas marami silang investment choices. Mas flexible ang platforms, mas maraming available na ETFs at iba pang investment products at mas competitive din ang kanilang mga fees. That's why I personally use a brokerage. Kaya bago ka gumawa ng account, may 4 na bagay kang dapat tandaan. Number 1, regulated ba ang brokerage? Ito ang pinaka-importante. Siguraduhin mong regulated ito ng tamang financial authority para mas protektado ang account at investment mo. Number 2, ano ang fees? Importanteng maintindihan ng mga fees dahil every peso o dollar na napupunta sa fees ay nakakaapekto sa return mo. Number 3, madali bang gamitin ang platform? Kung beginner ka pa lang, malaking advantage ang isang user-friendly na app. Mas madali kang matututong mag-invest at magiging comfortable kang gamitin ito. And number 4, available ba ang investment na gusto mong bilhin? Hindi kasi lahat ng broker ay pare-pareho. May mga brokerage na nagbibigay ng access sa mga local stocks habang ang iba naman ay may mga access sa international stocks, ETF, REITs, mutual funds at iba pang mga investment products. Kaya bago ka mag-sign up,
siguraduhin mo munang available sa brokerage mo ang investment na plano mong bilhin. Ito naman ang ilang example na mga brokerage depende sa country mo kung saan ka nakatira. Kung sa Pilipinas ka, pwede mong tignan ang COL Financial, Dragonfly, GoTrade at Interactive Brokerage. Kung nasa Canada ka naman, ito ang mga popular na mga options: Wealthsimple at Questrade. At kung nasa United States ka, Fidelity, Charles Schwab, and Vanguard. Hindi ito ang kumpletong listahan, kaya marami pang ibang brokerage na available depende sa bansa mo. Kung OFW ka naman o nasa ibang bansa, importante ding tignan kung anong available at regulated sa location mo. Wala kasing brokerage na perfect para sa lahat. Ang tamang choice depende sa bansa, sa goals mo, at kung anong investment ang gusto mong bilhin. Most brokers, online na ang application. Usually, kailangan mo lang ng valid government ID, personal information, tax information kung required, at bank account para sa funding. Depende sa bansa at broker, pwedeng may additional na verification requirement, and that's normal. Kasi part yan ng financial regulation para protektahan ang mga investors. Kapag na-approve na ang account mo, congratulations! Tapos na ang unang malaking step mo. Ngayon, proceed na tayo sa next step. Connect your bank account and deposit money. Ngayong may brokerage account ka na, kailangan mo na itong pondohan. Parang gumawa ka lang ng online shopping account pero wala pang laman ang wallet mo. Kaya kailangan mo munang mag-deposit ng pera para makabili. Sa regulated brokerage platform, may secure process para dito. Pero gaya ng kahit anong online account, always make sure na official website o official app ang ginagamit mo. Gumamit ka din ng mga strong password at i-enable mo ang two-factor authentication kung available. Ito mostly ang mga options para makapag-deposit ka ng pera: bank transfer, electronic fund transfers, wire transfer, o iba pang available payment methods. Piliin mo kung ano ang pinakamadali at pinakamura para sa'yo. Minsan, instant ang transfer, within hours, receive mo na agad. Minsan naman, kailangan pa ng ilang business days. Isa ito sa pinaka-common na tanong na natatanggap ko: magkano ba talaga ang kailangan kong pera para makapag-invest? Ang sagot, depende yan sa brokerage mo. Ngayon kasi, meron na mga brokerage na walang minimum deposit. So, pwede ka nang maglagay na kaya ng budget mo. Tapos, meron na ding mga investments na pwede ka nang bumili gamit ang fractional shares. Ibig sabihin nito, hindi mo na kailangan bilhin ang buong presyo ng isang shares. Pwede kang bumili ng maliit na bahagi nito, kaya mas madali nang magsimula kahit maliit pa ang budget mo. Kaya ang advice ko, magsimula ka lang sa halaga na kaya mong i-invest. Mas mahalaga pa din ang mag-start kaysa sa paghihintay. At kapag nakapagsimula ka na, gawin mo na itong habit. Dahil sa long-term investing, mas powerful ang maliit na amount na ini-invest mo every month kaysa sa malaking halaga pero hindi ka naman consistent. At kapag may pera ka na sa brokerage account mo, ready ka na sa pinaka-exciting na part, ang Step 3, buy your first investment. Ito na ang pinakahihintay mong part, ang pagbili ng una mong investment. Pero bago tayo pumindot ng buy, may isang tanong muna. Ano ba talaga ang dapat mong bilhin? Ang sagot, depende. May mga investors kasi na bumibili ng individual stocks. May iba naman na gusto nila ang ETF o index fund investings. Ang iba naman gusto nilang mag-invest sa mga REITs. Ang tamang investment ay nakadepende sa tatlong bagay. Ano ang financial goal mo, gaano katagal mo balak mag-invest, at gaano kalaking risk ang kaya mong tanggapin. Napakalawak ng topic na yan, kaya gumawa na ako ng separate na content. Kung gusto mong pumili ng tamang investment, check mo na lang pagkatapos nito. Gamitin natin ang S&P 500 dahil isa ito sa mga popular investment ng mga long-term investors. Pero bago tayo bumili, gusto ko lang iwan sa iyo ang napakasimpleng reminder. Huwag kang bumili ng investment dahil sinabi ng kaibigan mo, o bumili ng investment dahil trending sa TikTok, Facebook o YouTube. Lahat ng investment ay may kasamang risk. Kaya bago ka maglagay ng pera, siguraduhin mo munang naiintindihan mo kung ano ang binibili mo at kung bakit mo ito binili. Kasi pinaghirapan mo ang perang ini-invest mo. Kaya siguraduhin mo din na alam mo kung saan ito napupunta. Ngayon, buksan na natin ang brokerage app. Sa search bar, i-type mo lang ang ticker symbol ng investment na gusto mong bilhin. Halimbawa, kung gusto mong mag-invest sa S&P 500 ETF, pwede mong i-search ang mga symbols like VOO, CSPX, VFV, at marami pang iba. Depende na yan sa bansa at brokerage na ginagamit mo. Pwede kasi magkaiba ang available na ETF. Kapag lumabas na ang investment, makikita mo dito ang presyo, performance, chart, at iba pang mga information. Huwag ka munang ma-overwhelm sa dami ng numbers na makikita mo.
Sa ngayon, ang mahalaga ay na-confirm mo na ang tamang investment na bibilhin mo. Kapag sigurado ka na, pindutin mo na ang buy. Pwede ka nang maglagay ng amount ng gusto mong i-invest o ilang shares ang gusto mong bilhin. Kung supported naman ito ng fractional shares, mas maganda. Ibig sabihin, hindi mo kailangan bumili ng isang buong share. Pwede kang magsimula sa halagang kaya ng budget mo. Kapag pinindot mo na ang buy, pwede kang makakita ng iba't ibang order types tulad ng market order o limit order. Sa ngayon, huwag mo munang isipin ang mga yan. Ang tatandaan mo lang, ang market order ay bumibili ka ng kasalukuyang market price. Habang ang limit order naman, ikaw ang nagsiset ng maximum price na handa mong bayaran. Habang tumatagal ka kasi sa investing journey mo, mas magiging pamilyar ka kasi sa mga terms na to. At mapapansin mo rin na pabago-bago ang presyo habang nakabukas ang stock market. And that is normal. Gumagalaw talaga ang stock market araw-araw. Bago mo i-confirm ang order, double check mo muna and review ang lahat ng details na kailangan mo. Kung okay na ang lahat, you can confirm the order. Sa ibang brokerage, halos instant execution ang order. Sa iba naman, pwede kang maghintay ng minutes o hanggang magbukas ang market. At kapag successful ang transaction, congratulations! Officially investor ka na. Kapag first time mong mag-invest, normal lang nakabahan. Halos lahat ng investors dumaan sa ganyang pakiramdam. Ito lang ang tatandaan mo. Ang goal ng unang investment mo ay hindi agad kumita ng malaki. Ang goal ay matutunan mo ang proseso at makapagsimula. Dahil pagkatapos ng unang investment, mas magiging madali na lang ang pangalawa, pangatlo, at sa mga susunod pa. Kaya importante ang strategy na susundin mo ay kaya mong panindigan sa mahabang panahon. At yan ang step 4. Investing strategy. Ngayon, alam mo na kung paano bumili ng investment. Ang susunod na tanong ay, paano ka ba dapat mag-invest? Marami ang investing strategy, pero dalawa lang muna ang pag-usapan natin ngayon. Lump sum investing at dollar cost averaging o DCA. Strategy number 1, lump sum investing. Kung meron kang malaking halagang pera like bonus, inheritance, o matagal mo nang inipon, pwede mong i-invest ang buong amount ng isang beses. Ito ang tinatawag na lump sum investing. Historically, mas mataas ang potential return nito kapag tuloy-tuloy ang pagtaas ng market dahil mas maaga kang nag-invest ng pera mo. Pero may kapalit din ito. Kapag nag-invest ka ng malaking halaga ngayon, tapos kinabukasan biglang bumagsak ang stock market, baka magpanik ka at ibenta mo ang investment mo. Normal lang kasi na makaramdam ng kaba. At kung hindi ka emotionally prepared, baka hindi bagay sa'yo ang ganitong strategy. Strategy number 2. Dollar cost average or DCA. Ito naman ang strategy na madalas kong i-recommend, lalo na kung beginner ka pa lang. And I personally use it. Sa dollar cost averaging kasi, pare-parehong amount ang ini-invest mo sa regular na schedule. Halimbawa, 5,000 every month o kaya 500 kada sweldo. Kahit tumaas man o bumaba ang market, tuloy-tuloy ka pa rin nag-i-invest. Kapag mababa kasi ang presyo, yan ang tinatawag na sale. Kasi mas marami kang shares na nabibili. Sa paglipas ng panahon na average ang purchase price mo. Ang pinakamalaking advantage nito ay hindi lang ang averaging. Nabubuo mo ang habit na regular na pag-invest. Hindi mo na kasi kailangan hulaan pa kung kailan pinakamagandang oras para bumili. At hindi mo na rin kailangan bantayan ang market araw-araw. Pero hindi din ibig sabihin nito na ito na ang tamang strategy para sa lahat. Pero para sa maraming beginners, isa ito sa pinakamadaling paraan para manatiling consistent sa pag-invest. Ang pinakamagandang strategy pa rin ay ang kaya mong sundan for how many years. At yan ang pag-usapan natin sa last step. Step number 5. Keep investing and stay consistent. Congratulations! Umabot ka na sa step na to. Ang unang investment mo ang simula ng journey, hindi ang katapusan. In reality, ang tunay na wealth ay hindi nabubuo sa isang investment lang. Kaya pagkatapos mong bumili ng first investment mo, ang susunod na goal ay simple lang, magpatuloy o keep investing. Kung kaya ng budget mo, gawin mong habit ang pag-invest kada sweldo or every month. O kung kaya mo pang lakihan in the future, that's a good sign. Ang mahalaga lang talaga, just keep investing. Isa sa pinakamagandang paraan para maging consistent ay ang automation. Ano ba ang automation? Simple lang, mag-setup ka ng system kung saan automatic meron agad na pupuntang pera sa investment account mo every sweldo o every income. Sa ganitong paraan, hindi ka na umaasa sa motivation. Hindi mo na din kailangan mag-decision every single day kung mag-i-invest ka ba or hindi. Ginagawa mo ng routine ang pag-i-invest. Same lang sa mga bills. Kapag nagbayad ka ng kuryente or internet, nakaset na sila every month. And I want you to understand, darating ang panahon na makikita mong bumababa ang value ng investment mo. And that's normal.
Lahat ng stock market sa buong mundo ay dumadaan sa pagbaba at pagtaas. Kahit ang pinakamalaking company at mga sikat na ETFs ay nakakaranas din ng market correction at bear markets. At hindi ibig sabihin na mali agad ang investment mo. Huwag mo lang gawing habit ang pag-check ng investment mo araw-araw. Natural lang kasi ma-stress kapag araw-araw mo itong tinitignan. Pero kung long-term investor ka, hindi mo na kailangan mag-focus sa mga short-term movement. Mas mahalagang tignan ang long-term performance at manatiling consistent sa strategy mo. Kasi sa investing, mas importante kung gaano ka katagal na natiling invested. At ito po ang summary ng content natin. Step 1, open a brokerage account. Step 2, deposit money. Step 3, buy your first investment. Step 4, pumili ng investing strategy na bagay sa goals mo. And step 5, keep investing and be consistent. Kung gusto mo pang i-level up ang finances mo, hindi lang basta basic tips, I offer one-on-one coaching. Kahit saan ka man sa mundo. Sa coaching, tutulungan kitang i-track ang savings mo, plan ang investment mo, at gumawa ng personalized strategy para ma-reach mo ang financial milestone mo. Imagine this, may guide ka sa bawat steps, mas malinaw ang direksyon. At mas mabilis ang progress at mas confident ka sa bawat financial decision mo. Kung interesado ka, just click the link in the description below at mag-book ng session. Kahit nasaan ka man sa mundo, pwede pa rin tayong mag-work together para unti-unti mong ma-achieve ang goal na financial freedom. Sana pagkatapos ng content na to ay magkaroon ka ng confidence para simulan ang investing journey mo sa stock market. At kung nakatulong sa iyo ang content na to o meron ka pang ibang tanong, please leave us a comment. At kung bago ka po sa channel natin, please don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Thank you so much po and see you in the next one. Salamat!